Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos sa kanyang official Facebook page na kung saan humingi siya ng patawad kay BP Sara. Ipinahamak ko siya. Naunang video niya yung binirahan niya ang kanyang kapatid. Humingi siya ng kapatawaran sa tatay niya. Sabi niya na, sorry po, tatay. Hindi ko nabantayan si Bongit. Akala ko magbabago, kailang ganun pa rin. Ito, grabe. Inaamin niya yung pagkakamali niya na naipahamak niya si BP Sara. Din siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimula ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita pa rin, hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Nakakalungkot ang pangyayari, oh. Nung una, galit ako dito kay Senator Amy. Nung nagsalita siya sa Iglesia ni Cristo rally, kailan ba yung December? Nung ibulgar niya na alam niya na yung kapatid niya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Tapos, hinikayat pa niya na itandim niya kay then Mayor Sara. Sabi ko, ano bang klase kang ano? Pinahamak mo ang bansa. But then, nung humingi siya ng kapatawaran, na naramdaman ko yung sincerity niya. Yung ginawa niya na pagsisiwalat sa katotohanan tungkol sa kalagayan ng kapatid niya, that alone is one thing. Kaya doon ako bumilib. Pinuri ko siya doon. Kapuri-puri yung ginawa niyang paglalantad sa totoong ginagawa ng kapatid niya. Kaya, dahil sa laki ng paghanga ko sa kanya sa paglalantad niya yun, kalimutan ko na lang yung galit ko kay Senator Amy na bakit niya ipinahamak si BP Sara. At least, ngayon, humihingi siya ng patawad. And that is the mark of great leaders. Yung inaamin mo na nagkamali ka at you are willing to take responsibility, humingi ng tawad, that's a mark of greatness. Kaya salamat Senator Amy sa iyong pag-amin at yun nga, sabi mo, minsan nayayamot si BP Sara, pinahamak mo. Totoo naman. But anyway, tapos na yan. Pagtuunan na lang natin pansin ngayon, paano tayo magtulungan. Una, magdasal po tayo para malampasan ni BP Sara itong mga panggigipit sa kanya, lalo na sa impeachment. Dasal po tayo
na yung petisyon sa Supreme Court na isinampa ng mga abogadong kakampi ni VP Sara ay aksyonan kaagad ng Korte Suprema at sana mag-issue ng temporary restraining order at ipatigil yung fishing expedition. Yun man lang. Hindi naman pinapatigil ang ginagawa ng Kamara, yung determination of probable cause. Yun lang, nasobrahan lang nila yung nagsusubpoy na sila na nagpro-produce kung ano-anong dokumento. Hindi pa pwede yan. Dahil wala pa tayo sa impeachment trial. Kaya sana, may, ano ito, may TRO. Abangan natin. At nakikita ko kasi dito sa Kamara mini trial ang tawag eh. Diyan pa lang, gusto na nilang sirain si VP Sara. They're hoping na maraming tao ang mapapaniwala nila na takot si VP Sara humarap sa pananagutan, kaya tumatakbo sa Supreme Court. But hindi nila alam, maraming alas si VP Sara. Pag nagsimula ng trial, ako excited na ako, magkakaroon talaga ng bloodbath. Maraming mga testigong ilalabas o ebidensyang ilalabas ni VP Sara. At humanda itong mga prosecutors, mga kongresista dahil pag hindi kayo naghanda ng todo, nako, mapapahiya kayo kay Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos. Yan, mga babantayan ninyo. Mga independent-minded senators, kagaya ni na Senator Jinggoy, Senator Subiri, Senator Escudero, nako, mga abogadong alam na alam ang batas. Kaya good luck sa mga gustong ma-impeach ni VP Sara, ang tunay na labanan doon sa Senado. Umani ng reaksyon sa social media ang pahayag ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos nitong patotsadahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay sa paggunita ng Semana Santa. Ito ang patotsada. Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na Judas sa sinakulo? Grabe, oh. Ang naturang pahayag ay binigyang kahulugan ng ilang netizen bilang isang matalim na paghahambing sa karakter ni Judas sa tradisyonal na sinakulo, isang tauhang kilala sa pagtataksil na karaniwang itinatanghal tuwing Semana Santa. Ang likot ng isipan, imagination. Sa mga bata-bata pa dyan, baka hindi nyo alam ang sinakulo. Sinakulo, basta tuwing Semana Santa, ano yan? Dramatization sa buhay ng Panginoong Hesus. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako doon sa aming lugar sa La Union, Bangar, La Union. Very religious yung bayan namin. May procession kami. I think magsimula ng Lunes Santo, Martes Santo hanggang Biyernes Santo yan, may procession sa bayan. Pinapakita yung paghihirap ng Panginoong Hesus, yung may Station of the Cross. Tandang-tanda ko pa yon. Mahilig akong ng procession. And then, I think Biyernes Santo na yung may sinakulo. Yung mayroon kaming stage noon. Yung dramatize talaga yung buhay ng Panginoon. At grabe, I don't know kung mayroon pa bang sinakulo ngayon. Yung iba naman, pasyon ba yun? May nagakanta. Pasyon. So, Judas.
larawan ng pagtataksil. But anyway, kung pagdating sa politika, ganyan din yan. Hudasan din yan, traidorin yan. There are no permanent friends, no permanent enemies sa politika. Nung una, akala ko hindi maghihiwalay ang Marcos at Duterte. Akala ko tuloy-tuloy na yung partnership. Kasi ang lakas eh. Norte, sulid Norte at sulid South. Kaya overwhelming landslide victory ang Uniteam dahil Marcos and Duterte families nagka-unite. Wala pang isang taon, wala na. Na-break up na yung Uniteam dahil sa sobrang ambisyon. Ayaw nilang masingitan sa poder ang LAM, LBM pala. Ano yung LBM? Lisa Bongbong, basta, Martin. LBM, Lisa Bongbong Martin. So, dahil sa ambisyon ng isang Martin na magpresidente sa 2028, kaya initsapwera nila si BP Sara. Hanggang ito nang pinakamasakit na pagtratraidor, ang minamahal nating Pangulong Duterte. Halos hindi ko maisip na nagawa nila yun, yung group effort na kinidnap nila at dinala sa The Hague, Netherlands. Kaya nandun ngayon. Naghihirap ang ating Tatay Digong. Malayo, malungkot. So, talagang punong-puno ng pagtratraidor sa politika. Kaya nung tinanong si BP Sara na nagtimaan ka ba? Sabi, Binisaya, nagtimaan ka ba sa mga nagtraidor sa inyo? Timaan, yung binabantayan mo ba? Maghihiganti ka ba? Sabi niya, kung yung pagtraidor, personal, yung politika ang dahilan, okay lang yun sa akin. Dahil normal yan sa politiko, yung traidoran. Kaya lang, yung nagtraidor sa kaban ng taong bayan, walang patawad yan. Mananagot sila. Yan ang isa sa napakagandang pahayag na narinig ko kay BP Sara. So, basing from that statement, yung mga nag-i-impit sa kanya, pumipirma, okay lang sa kanya yun. Because that's a part of politics. Kahit kongresista ka at pumirma ka, basta hindi ka kasama sa maleta, hindi ka kasama sa flood control scam, okay ka lang kay BP Sara. But once na kasama ka sa malita deliveries, delikado ka. Dahil nagtraidor ka sa taong bayan. Mananagot kayo kay BP Sara. So, balik tayo. Sinakulo. Wala nang sinakulo ngayon. Kaya lang, i-reflect na lang natin. Tama yung sabi ni Senator Amy sa kanyang mga videos ngayon. Humihingi siya ng tawad sa tatay niya at hindi niya nabantayan ng kanyang kapatid. Na ang turo ng tatay nila, si Marcos Sr., ang Semana Santa is panahon ng pag-reflect. Sino-sino yung dapat nating patawarin at sino-sino yung lalapitin natin para humingi ng tawad. Dalawa yan eh. Kung may tao na nakasakit sa akin, patawarin ko. Kung may tao na nasaktan ko, humingi ako ng tawad. Kasi nga, ang Semana Santa, ang central message niyan is forgiveness. Nung nagsalita ng Panginoong Hesus, nung nakapako na siya sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapatawaran. Yung seventh word niya na, it is finished. Ano yung na-finish? Yung salvation. Ang tao na dating kalaban ng Diyos,
pwede nang maging kaibigan ulit ng Diyos dahil may Panginoong Hesus na namatay at nabuhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan.